mga ka-interview, real talk muna ulit tayo ha. Ilang beses ka na bang na-reject sa loan apps or sa loan application mo sa iba't ibang mga loan apps? Yung tipong nag-apply ka, naghintay ka, tapos biglang, we regret to inform you, decline na naman yung loan application mo and masakit na, lalo talaga kung emergency yung panggagamitan. And na-try mo na ba sa mga sikat na apps nga tapos declined? Pero before tayo magsimula, very important muna to ha, yung mga loan apps na babanggitin ko ngayon ay hindi ibig sabihin na sila ang pinakamagandang utangan. Hindi rin ibig sabihin na sila ang pinaka low interest. Hindi rin ibig sabihin na talagang 100% okay sila utangan. Ito lang kasi yung mga loan apps na kilala sa mabilis ang approval at super fast ang release once approve yung loan application mo. And some of these apps kasi ay nag-o-offer ng longer repayment terms kapag reloaner ka at mas gumaganda ang offer kapag second or third loan mo na. Pero may ilan dito na medyo mataas pa rin talaga ang charges, pero ang advantage lang talaga nila ay mabilis mag-approve, mabilis din ang release ng loan proceeds. So, gamitin mo lang ito for emergency or short-term needs. Okay? Ngayon nga, pag-usapan natin ang mga apps na mas mabilis magbigay ng chance. At ang number 1, itong loan online. Kilala itong loan online sa simple process nila like evaluation, yung valid ID lang yung requirements, income declaration, contact references, device consistency, at hindi rin ito sobrang higpit sa traditional credit history. Ang loan amount ay pwedeng umutang ng 1,000 to 7,000 first loan. Pwedeng tumaas kapag good payer ka. Ang processing nito ay minutes to few hours. And ang reality check is that shorter terms madalas sa first loan. Charges medyo mataas compared sa traditional banks. Ang tips lang ay maging honest tayo sa income. Dapat reachable yung references and syempre pay early. At number 2 nga mga ka-interview ay itong YaLoan. So si YaLoan nga ay mabilis din mag-evaluate ng loan application. Yung identity verification lang, income stability. Pwede tayong umutang ng 1,000 hanggang 10,000 sa first loan. At fast disbursement din ito kapag approve. First loan usually short repayment terms lang. Mas magandang offer kapag reloaner ka. Para malaki yung chance of approval dito sa YaLoan ay huwag kayong sabay-sabay mag-apply sa iba't ibang mga loan apps. And dapat consistent yung details. At kapag may mga utang ka, on-time payment dapat. Okay? At ang number 3 nga, yung Finbro. Itong Finbro nga ay gumagamit ng smart scoring. Like yung behavioral pattern, yung repayment history mo. Loan amount dito ay 2,000 to 15,000 for first loan. Up to 50,000 naman kapag good payer ka. At ang charges nito, mas okay kapag longer term. Pero short term loans may higher effective cost. So ang tip lang, dapat clear yung ID at same number and email. Avoid loan stacking. And number 4 ay yung Cashalo. Itong Cashalo ay medyo mas matured, AI-based scoring system. Mas okay kung may stable source of income ka. At yung loan amount ay depende sa profile mo. Mas lumalaki kapag good payer ka. Pero ang advantage nitong Cashalo ay may installment sila. Mas flexible compared sa ibang short-term apps. Pero reminder lang ha, kapag overdue ka dito sa Cashalo, bababa agad ang trust score mo. So mag-iingat tayo, di ba? At number 5, yung Cash Express. Itong Cash Express naman ay napakabilis din yung pag-process nila. Pwedeng maaprubahan yung loan application nyo dito sa Cash Express, 10 to 30 minutes lang. And pwedeng umutang ng 1,000 hanggang 20,000 pesos. Pero kapag first time mo pa lang na umutang dito hanggang 10,000 pesos lang yung ino-offer at kapag reloaner naman hanggang 20,000 pesos. Dito sa Cash Express, mabilis ang approval pero dapat basahin mabuti ang repayment schedule. Ang tips ko lang is that dapat stable ang inyong source of income para may pambayad and pay before yung due date. At number 6 ay itong Kiwico. Si Kiwico ay kilala sa fast online approval process, evaluation lang, online identity, verification, income declaration, automated scoring din sila. At yung loan amount usually small to medium range lang sa first loan. At ang processing naman nito ay mabilis din naman, mostly automated din.
Okay, so i-share ko lang sa mga nagtatanong bakit ba may mga nare-reject. So, possible reasons kasi ay sabay-sabay ka na nag-apply, hindi tugma yung income at job description, and disposable SIM, may overdue history, walang digital footprints. Most lending apps today kasi use AI scoring system. Hindi lang income ang basehan, pati digital behavior mo. Katulad ng iba dito, I mean, first loan short term lang, charges can be high. Kaya nga dapat binabasa natin mabuti ang terms kasi mas gumaganda ang offer kapag repeat borrower ka at maayos ang payment mo. Kaya nga mga ka-interview, tandaan ninyo, hindi ito best loan apps ha. Ito ay fast approval, higher chance na ma-approve, quick release, pero may kapalit yan mga ka-interview. Minsan mas mataas ang charges, lalo na sa first loan, so gamitin lang talaga wisely. Emergency use only, di ba? At planuhin ang repayment bago umutang. Kaya kung gusto mong subukan ng alinman sa anim na ito, check the pinned comment section. Nandun kasi ang mga official links. And always remember mga ka-interview, ang mabilis na approval ay blessing, pero on-time payment ang tunay na power. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga susunod na videos. Thank you and see you sa aking next vlog. Bye!